what God has done together, let no man put asunder. Pero desidido na siya ngayon na ipakulong ang asawa dahil sa pagbabanta nito sa anak. Nagbanta na po yan siya, ma'am. Papatayin daw niya yung anak ko. Tapos nung makita niya ako, saka niya ako papaluin, babatuin. Ano po siya, kapag nakainom po ganyan, sadista po siya eh. Gumulong na po ang pagdinig sa Kamara sa panukalang pumapayag sa diborsyo sa bansa. Alam nating lahat na ang daming troubled marriages na looking for a remedy para makalabas sila doon sa loob ng marriage. At para makamove on. Kaya ikaw may topak, walang topak, ano man dahil, pwede kang mag-asawa ng uli. Mayroong provision tungkol sa nullity na yung kasal ay walang bisa. Ikalawa, may provision sa annulment na yung kasal pinapawalang bisa. At ngayon, gusto pang dagdagan ng divorce. Okay. Ang sabi ko, kung meron na kayong nullity, meron pa kayong annulment, meron pa kayong divorce, ba't pa ako mag-aasawa? Para ke? Iusap naman ang mga nagsusulong ng reproductive health bill, huwag muna isabay ang debate sa divorce bill. Kasi yung ating family code, yung sa whereas clauses ng ating family code, ibig sabihin yung layunin ng ating family code, nakalagay rin doon na ang civil law ng Pilipinas patungkol sa mga pamilya dapat umayon rin sa contemporary trends of the times. Hindi ako pabor dyan dahil naniniwala ko na kailangan ang pamilya ay buo. Ayaw natin ng divorce, no? Kasi sa atin mga santo santita lahat tayo. Kahit na yung totoong nangyayari, AIDS dito, STD doon, hiwalayan dito, kabit-kabitan doon. Pero officially, all those things don't exist. O, diba? We're such hypocrites. Maaanghang agad ang palitan ng kuro-kuro matapos kumalat ang balitang Pilipinas na lang daw ang bansang di kumikilala sa diborsyo. Inaprobahan na kasi ng bansang Malta sa isang referendum kamakailan ang pagsasabatas ng divorce sa kabila ng salungat na pananaw ng simbahang Katolika. 98% ng mga Maltese ay Katoliko. Sabi ni Maltese Prime Minister Lawrence Gonsi, kailangan pakinggan ng Parliament ang boses ng nakararami kahit labag ito mismo sa kanyang paniniwala. Kumilos na ang Kongreso ng Malta at itinakda na ang pagsalang sa debate ng inaasahang divorce law. Palagay namin, kailangan talaga ng isang distinct amendment doon sa ating family code, which we now call a divorce law, Pinoy style. Sumubok makisabay sa parehong marcha ang sarili nating Kongreso. Ipinahayag daw mismo ni Speaker Feliciano Belmonte na bukas siya sa panukalang diborsyo. Been waiting for this bill and Parang tumama sa loto ang party list group na Gabriela sa nangyari. Matagal na nitong ipinanunukala kasi ang diborsyo, pero ni hindi ito pinapansin. Nirefile namin siya itong 15th Congress. During the 13th and 14th Congresses, never na gumalaw. Challenge ko ito sa Supreme Court dahil ako po naniniwala dun sa sinusumpa. Divorce for how many times? My question is, will divorce get out again and again and again? Sa unang pagkilatis ng Kongreso sa isinusulong na solusyon sa mga pumalpak na kasalan at pagsasama, muling nangibabaw ang pait ng gamot na inirereseta ng Gabriela, ngunit maitim na hinaharangan ng simbahan. Ang unang-unang biktima ng mga divorce na yun, iba kayo, hindi mga bata eh. Kaya sana nga, ulitin ko, manatili tayo na walang diborsyo sa Pilipinas. Isa pong malaking karangalan. Pag ginawa mong available yan, konting pagkakamali lang, divorce na. Ilang mga mambabatas ang tila allergic sa usaping divorce at pumapanig sa simbahan. Kasi
Ang kultura natin masyadong punishing eh. Mahilig magparusa. Kasama na yan sa Catholic upbringing, di ba? Pero sa labas ng Kongreso, tila naiiba na ang ihip ng hangin. Sa isang survey na ginawa ng Social Weather Station o SWS nito lang Marso, mas maraming Pilipino na ngayon ang sumusuporta sa diborsyo kumpara noong 2005. Base sa survey, sa loob ng 6 na taon, malaki ang ipinagbago ng pananaw ng mga Pilipino sa issue ng diborsyo. Ang ilang mga ayaw o wala pang matibay na paninindigan sa divorce, lumipat na ng kampo. Tayo na lang ngayon, nalalabing bansa na ayaw pa rin ng diborsyo. Sa palagay mo, ito ba sapat ng dahilan para mag-divorce na rin tayo? Hindi mo naman sinasabing contemporary, uso lang. Hindi mo sinasabi yon. Ang sinasabi mo, may mas malalim pang kadahilanan. Kailangan na ba o hindi? Kasi, kahit na mas madaming buong kasal at konti ang nagpapahiwalay, sabihin na natin, iba ang dapat protektahan ng batas ay yung minority. Kaya tinitignan mo ang mga argabyado at iyon ang tutugunan mo. Ngayong gabi, hihimayin ng Giorno ang panukalang matagal nang ipinipilit isalang pero laging iniitsapwera sa Kamara, ang divorce bill. Kasama ang promotor ng panukalang diborsyo, isang alagad ng simbahan at 2 abogadong komentarista, titimbangin ng Giorno kung napapanahon na nga bang ihain sa mga Pilipino ang konseptong matagal nang nilalabanan ng simbahan ngunit niyakap na ng lahat ng bansa maliban sa Pilipinas at ng Vatican. Pagtanda ba ng paurong o pag-unlad ng kaisipan ang pagtanggap ng lipunan sa diborsyo?